Martial Peak Chapter 5249. Bakit baliw? Ang mga ninuno ng mga pinsala ni Xiao Xiao sa pagkakataong ito ay mas magaan kaysa sa huling pagkakataon. At natural na mas madali itong makabawi. Ngunit medyo nagsasalita, sa pagkakataong ito ay naglibot lamang siya sa paligid ng maliit na tsenkon ni Yang Kai, ngunit hindi ito naranasan tulad noong nakaraan. Isang buhay na hindi kailanman nakita. Pagkatapos lamang ng 8 dekada ng paggaling niya ay gumaling. Ang mga ninuno ay umalis sa bansa, at ang sangkatauhan ay nagsimulang kumilos kaagad. Sa nakalipas na 20 taon, ang Eastern at Western Army ay hindi lamang gumaling at gumaling, ngunit gumawa din ng iba't ibang paghahanda para sa susunod na digmaan. Kapag lumabas na ang mga ninuno sa kaugalian ay muli nilang maaatake ang Wangcheng. Ngayon, dumating na ang oras. Ang utos ay naghatid na ang 16 na mundo ng Chenkon, na maayos ng naayos, ay tumulak mula sa isang lugar sa kawalan at nagpatuloy patungo sa direksyon ng maharlikang lungsod ng Muzo. Kasabay nito, isang malaking fleet ng mga lahi ng tao ang nagtipon sa likod ng istasyon ng Chenkon. Sa kabilang panig, ang ninuno ay nag-iisa na, at sumugod sa haring lungsod. Sa pagkakataong ito, sa halip na hintayin ang sangkatauhan na kumilos ng sama-sama, nauna siya. Ito ay dahil ginawa ito ng sangkatauhan sa huling pagkakataon. Kung maulit ito, tiyak na magbabantay ang lahi ng Mo. Ang parehong paraan ay hindi palaging gumagana. Walang tigil ang pagbabantay sa tirahan ng tribo ng tao sa gilid ng maharlikang lungsod ng Mo clan. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 dekada, ang tribo ng tao ay nanatiling walang malasakit. Habang ang lahi ng tao ay walang paggalaw. Lalo silang nababalisa, na para bang mayroong isang hindi nakikitang gilatin na nakasabit sa itaas ng ulo, na hindi mahuhulog, na ginagawa itong lubhang hindi komportable. Nang ang malaking fleet ng mga lahi ng tao na lumalampas sa istasyon ng Chenkon, ay lumitaw sa kawalan, ang Panginoong Mos Iyan na responsable sa pagsubaybay sa kilusan dito ay alam ito sa unang pagkakataon. Agad na iniulat ang balita, at hindi nagtagal ay nakarating sa tainga ni Chekong. Si Siyang Kong ay lumabas sa kabin ng kanyang ginagawang barko, tumayo sa kubyerta at tumangala, at natagpuan ang bakas ng armada ng sangkatauhan. Hindi siya nagdalawang isip at inutusan ang babaeng domain master na palaging sumusunod sa kanya. Subaybayan ang paggalaw ng sangkatauhan, babalik ako sa King City para gisingin ang hari. Sa huling pagkakataon na naranasan ng hari ang pagkawala ng pag-atake ng mga ninuno ng sangkatauhan. Kaya pagkabalik mula sa digmaang iyon, inutusan niya ang pagong. At sa susunod na pagkakataon na ang hukbo ng sangkatauhan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atake sa haring lungsod. Agad siyang ginaisang siya sa kanyang pagkakatulog upang hindi na muling atakihin. Kung kailangan niyang pilitin, hindi siya makakapaglabas ng ganoong kautusan. Ang tribong Nomo ay handang pilitin na gisingin ng iba sa panahon ng pagpapagaling, na lubhang nakapipinsala sa paggaling ng kanilang mga pinsala, lalo na siya pa rin ang hari. Ngunit kumpara sa palihim na pag-atake ng mga ninuno ng sangkatauhan na maaaring dumating, ito ay wala. Kung tutuusin, kung ang mga ninuno ng sangkatauhan ay talagang umatake. Pagkatapos ay ang hari ay magising sa lalong madaling panahon, mas mabuting hayaan ang kanyang mga nasasakupan na gumising ng mas maaga, maaari mo ring makayanan ng maaga. Ang buhay ng hari, natural na hindi maglakas loob na walang respeto. Gayunpaman, ang Terran Fleet ay tumulak mula roon, at hindi bababa sa tumagal ng kalahating araw upang marating ang King City, kaya hindi ito nababalisa na gisingin ang hari. Nang matapos niya ang kanyang mga utos, nagmamadali siyang pumunta sa maharlikang lungsod. Gayunpaman, 2 hakbang pa lang, lumingon siya at lumingon. Isang napakadelikadong hininga ang mabilis na lumapit mula roon, at biglang nagbago ang mukha ng Panginoon at ng babaeng master sa tabi niya. Ninuno ng sangkatauhan, dumating na. Ito ay isang hindi inaasahang bagay. Inakala nila na ang ninuno ng sangkatauhan ay kikilos kasama ng hukbo. Walang inaasahan na siya ay gagawa ng isang hakbang pasulong. Nang mapansin ng mga taong Mo ang paggalaw ng hukbo ng tao, nakapatay sila malapit sa King City.
Atake ng kaaway. Huli na si Kuiji para isipin kung anong mga panlilinlang ang nilalaro ng mga ninuno ng tao, at umungal sa takot. Sa susunod na sandali, isang multo ang bumagsak sa hukbo ng Moklan na nakatalaga sa labas ng Wangcheng. Nang sumabog ang marahas na mundo at ang makapangyarihang puwersa, tila ang bakal ay nahulog sa tubig ng yelo at ang mundo ay kumukulo. Kapag ang isang kataas-taasang malakas na tao ng sangkatauhan, anuman ang kanyang katayuan, ay naglunsad ng isang opens iba laban sa hukbong mo, ang mapangwasak na kapangyarihan na maaaring dulot ay hindi maisip. Dahil walang makakapidyo sa kanyang pag-uugali, kahit na ang hari ay hindi naglalaman nito, kahit na ang Domain Master at ang 8 ranggo na moto, may panganib na mahulog anumang oras. Sa bawat sandali, libu-libong mga taong mo ang nasawi, na nakasentro sa figure na pumasok sa hukbong mo, at ang mga taong mo sa kanilang paligid ay natutunaw tulad ng mga natuklap sa ilalim ng nakakapasong araw. Kabilang sa mga ito, walang kakulangan ng Moklan sa antas ng Panginoon, kung minsan ay may halong galaw ng Domain Master at ang 8th pin kay Kaitian. Sa wala pang 10 paghinga ng pagsisikap, ang hukbo ng angkan ng Mo ay nabawasan ng hanggang 40,000 hanggang 50,000. Ang mahigpit na ipinagtanggol na hukbo ng angkan ng Mo ay lalong magulo. Ang hindi mabilang na angkan ng Mo ay likas na hinimok ang misteryosong sining na lumaban patungo sa figurang iyon, ngunit wala itong epekto. Sa halip, maraming aksidenteng pinsala ang nangyari ng sunod-sunod. Ang ilang mga tribo ng Mo ay hindi namatay sa ilalim ng mga ninuno ng tribo ng tao, ngunit namatay sa ilalim ng lihim na pamamaraan ng kanilang tribo, na lubhang trahedya. 10 paghinga, para sa maraming mga Mo, ay halos ang agwat sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sapat na ang 10 hininga para makapag-react ang haring Mo. Ang kapangyarihan ng ninuno ng sangkatauhan ay lumabas sa paligid ng Wangcheng, kahit natutulog siya, malinaw niyang nararamdaman ito. After 10 breaths, before the ancestors created more chaos and casualties for the Mo clan army, the angry figure of the Mo clan lord had been killed from the king city. And the rich Mo forces wrapped him up, and he could hardly see his true face. The boundless and angry blow almost exhausted all his strength, and drove the smiling ancestors back. A touch of blush flashed on the pale face of the ancestor, and soon disappeared. Standing in the void, looking across the sky from the king of the Mo clan, the bright eyes seemed to penetrate the interference of the power of the ink, and clearly saw the king the anger and confusion in the eyes of the Lord. The Lord is indeed both angry and puzzled. Angrily, it was only 20 years later, this humanoid woman jumped out again. This was the last time, and he was interrupted after he had done a good treatment. What is puzzling is that the human race is so crazy. He can be sure that the human race, the Supreme, has not recovered from the injury, because he only fought once, and he can clearly feel this. Of course, the possibility of the other party intentionally hiding power is not ruled out. But this possibility is almost non-existent. 20 years later, with the help of Mo Chao, he only cultivated about 20% to 30% of his injuries. This ancestor of the human race who practiced special exercises was only afraid of being even worse. Both times before and after, both of them were injured, but still came to provoke themselves. This is to show that they are not good and do not want others to be better. How can it be crazy? The accumulation of the 2 injuries is not a big deal, but if it continues in the long term, even if they are the 9th king, they will damage the foundation. Looking at the woman in front of him, he faintly saw the figure of Jiapin Supreme who was sitting in the Yangguan 30,000 years ago. That man is also extremely crazy, otherwise he will not be able to drag the last king to the end if he is hit by a sneak attack. The human race really is a terrible race. The two great supremacy faced each other across the air. Even if there was no speech, there was no momentum confrontation, but the silent pressure still made the Mo army come. Why do you come here?
Lord Wang looked at the ancestor and spoke first. Although it was a headless sentence, the ancestor did not know what he meant. This one obviously feels that everyone is injured, so heal each other's wounds. In the event of a war, let the people work hard. Whether it's good or bad depends on their own play, and neither of them will interfere. This is extremely fair to either party. Why drag the disabled body to provoke it, and then it will be a result of losing both sides, and no one will take advantage of it. Xiao Xiao smiled and said, "The human race is weak, there is no way, my ancestors naturally need more strength." Bilang pagbibilang sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng kabuuang 3 pakikipagtagpo sa Panginoon ng Mo Clan. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap siya. Parehong nakita ng naunang dalawa ang totoong kabanata sa ilalim ng kanyang kamay, at walang komunikasyon. Ang dahilan kung bakit handa silang makipag-usap ay dahil nasa kalsada pa rin ang armada ng Eastern at Western Army. Kung maaari silang mag-antala dito ng ilang sandali, ito ay magiging kapaki-pakinabang din sa susunod na pag-atake ng Terran Army. Dahil nagpilit siya dito, ang hukbo ng Mo na ginulo niya ay hindi mabisang maituwid. Ang mga mata ng hari ng angkan ng Mo ay naging mababa. Habang alam na ang angkan ng tao ay mahina, bakit hindi samantalahin ang aking angkan ng Mo? Ang kinabukasan ng angkan ay nakatadhana na pamunuan ng angkan ng Mo. Bilang isang angkan ng tao, Supremo, naniniwala ako na hindi mo ito makikita. Ngumisi ang nakangiting ninuno. Sino ang nagbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili? Mula noong sinaunang panahon, ang Mo Clan ay gumawa ng kalahating hakbang sa larangan ng digmaan ng Mo. Ngunit hanggat nabubuhay pa ang ating sangkatauhan, hinding-hindi magtatagumpay ang pagkana ng angkan ng Mo. Ang Panginoon ng angkan ng Mo ay dahan-daang umiling. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sinabi ng ninuno ni Xiaozo. Ang iba't ibang paraan ay hindi para sa kapwa-benepisyo. Ang Panginoon ng angkan ng Mo ay hindi na nagsalita ng walang kaparirikan. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang fleet ng sangkatauhan na papalapit mula sa malayong bahagi ng Void Dynasty King City, at nagmungkahi. Sa labanan ngayon, ikaw at ako ay hindi makialam. Paano kung isa't isa? Sa totoo lang, kahit sa tulong ni Mo Chao, ayaw niyang harapin ang pinakamataas na sangkatauhan na ito. Hindi gumaling ang sugat. Sa tulong ni Mo Chao, hindi siya mahuhulog sa downwind, ngunit maaantala rin ito ang proseso ng kanyang paggaling. Isa pa, hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo ang kabilang partido. Talagang dapat manalo ang kalaban ng may kasiguraduhan, hindi siya magiging kalokohan, diretso na siyang nagsimula. Kahit ilang beses lang siyang naglaro, napansin din niya ang hirap ng kanyang kalaban. Nahaharap sa kanyang panukala, ang ninuno ni Xiaozo ay dahan-daang umiling. Hindi iyon maaari. Dumating na ako, at hindi ako tatayo at manonood. Galit na sinabi ng Panginoon ng angkan ng Mo. Kailangang makapasok si Hugh. Maaari niyang imungkahi na ang dalawang panig ay dapat maghintay at tingnan, at hindi makialam sa labanan ngayon. Ito ay isang konsesyon. Pagkatapos ng lahat, bago siya lumabas, si Xiaozo Patriarch ay nakascout na ng 10,000 mga tropa ng Mo Clan, at maging ang Domain Master at ang 8th grade Mo Tuo ay namatay sa kanyang mga kamay. Ang mga ito, maaaring baliwalain ng hari, ngunit ayaw nitong hindi sumang-ayon ang babaeng ito. Natural na galit ang Panginoon. At nang bumagsak ang mga salita, ang mga ninuno ni Xiao Xiao ay biglang sumambulat na may kapangyarihan ng masaganang tinta. At ang kapangyarihan ng tinta ay naging baluktot na mga mukha, at isang tahimik na panaghoy ang lumabas sa kanyang bibig. Bagamat tahimik ang panaghoy, tila nakakatunog ito sa kaibuturan ng puso ng tao, na natulala at hindi mapakali, ibig sabihin, naninigas si Bapal na kainin ang suntok na ito. Ito ay malinaw na paraan ng hari. Kasabay ng paglitaw ng mahiwagang misteryong ito, ang Panginoon ng angkan ng Mo ay pumasok, at ngumiti ang kanyang mga ninuno. Ngumisi ang mga ninuno ni Xiaozo. Sinasabi na pinagmamasdan nila ang isa't isa, ngunit sila ay walang awa, at sila ay karapat-dapat sa hari. Lord Wang Lengheng.
Kung tumanggi ka, natural na iisa lang ang labanan. Martial Peak Kabanata 5250. Tung Chi. Ang hari ng angkan ng Mo ay mapagpasyahan din. Dati, iminungkahi niyang maghintay at magkita. Hindi kasinungalingan ang hindi makialam sa mga digmaan ngayon. Kung talagang dapat kunin ito ng ninuno ni Xiao Xiao, siya at ang ninuno ni Xiao Xiao ay susunod sa kasunduan. Kapag ang kanilang lakas ay umabot sa kanilang punto, ang isang random na pangako ay maaaring makaapekto sa kanilang sariling swerte, at hindi magandang sirain ang pangako sa kalooban. Kaya lang sa sandaling tumanggi ang ninuno ni Xiaozu, palihim na niyang binaril, na nagpapakitang naghanda na siya. Gaya nga ng sabi niya, dahil tinanggihan niya ang kanyang proposal, natural na iisa lang ang laban. Biglang umatake muli ang dalawa, at ang mapait na laban ng mga masters gaya ni Che Kung ay kinain si Huang Lian, dahil muling lumitaw ang eksena sa harap niya, tulad ng eksena 20 taon na ang nakakaraan. 20 taon na ang nakalilipas, ang dalawang ito ay nagbanggaan din at nag-away sa isa't isa sa hukbo. Bilang resulta, ang pagkamatay at pinsala ng hukbo ng Mexico ay hindi magaan, at ang pagbuo ay nakakalat. Nang maglaon, labis silang nagdusa mula sa paghaharap sa hukbo ng tao. Makalipas ang 20 taon, muli itong dumating. Buti na lang at naranasan na ang ganyan, kaya may karanasan din sa kopang ang mga domain owners. Sa isang banda, inutusan niya ang nasasakupan na hukbo na pumunta sa malayo. At sa kabilang banda, nagtipon siya ng isang mataas na antas ng puwersang panlaban upang patayin ang mga ninuno ng sangkatauhan, na tinutulungan ang hari na tumulong. Ang mga ninuno ng mga ninuno ni Xiao Xiao ay sibilisado, at ang misteryo ng kaguluhan ay muling lumitaw. Ang malawak na kawalan ay binalot ng yin at yang na isda. Ngunit kahit nasa lihim na pamamaraan na ito, ang kanyang pagganap ay mas mahina kaysa noong nakaraang 20 taon. Ang labanan ay isang sandali lamang na pagsisikap, kaya siya ay inatake ng marami, at ang mundo ay puno ng kapangyarihan at pagkabalisa. Sa kabutihang palad, lahat ng mga pag-ataking ito ay ipinakita ng Domain Master at ng 8th grade Moto. Kaya niyang tiisin. Kung siya ay inatake ng hari, ang resulta ay mahirap sabihin. Dahil sa sitwasyong ito, lalo pang nakumpirma ng King of the Mo Clan ang haka-haka sa kanyang puso na hindi pa gumagaling ang taong babae sa kanyang mga sugat, at ang 2 sugat ay naipon sa kanyang katawan. Kaya sa pagkakataong ito ang kanyang pagganap ay mas masama kaysa sa huling pagkakataon. Bagamat mayroon din siyang mga pinsala. Ngunit sa loob ng saklaw ng Wang Cheng, magagamit niya ang kapangyarihan ni Mo Chao para palakasin ang kanyang sarili, at maraming mga Domain Master at 8-pin na Mo 2 upang tumulong, natural na mas madali ito. Ilang sandali lang ang laban. At tinansya ng ninuno ni Xiaozu na ipagpapatuloy niya ito. At ang kanyang sitwasyon ay magiging lalong hindi kakayanin, kaya gumawa siya ng isang trick, tumalon mula sa digmaan, at tumakas sa kailaliman ng walang bisa. Ang Domain Master at ang 8th rankang Moto ay huminto ng magkasunod, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang hari ng Mo Clan ay agad na umalis. Nag-alinlangan siyang magpatuloy sa paghabol sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, para sa kanya, hanggat ang mga ninuno ng sangkatauhan ay tinanggal, ang layunin ay nakamit na ngayon, at maaari siyang manatili sa maharlikang lungsod. Takot, kung hindi niya titigan ang babae, papatayin niya ang mga hukbo sa kanang bahagi ng haring lungsod. For insurance reasons, nagpahabol pa rin siya, dahil nakakasigurado siya na kapag hindi siya humabol, tiyak na makakagawa ng sneak attack ang pagiging masungit ng babae sa tamang hukbo. Sa oras na iyon, may kaunting gusot pa, mas mabuting titigan siya ng patay ngayon. Bagamat alam din niya na sinadyang ilayo siya ng ninuno ng sangkatauhan mula sa saklaw ng King City. Upang hindi niya magamit ang kapangyarihan ni Mo Chao para palakasin ang sarili, ngunit wala siyang pagpipilian. Sa sitwasyon ngayon, nang walang tulong ni Mo Chao, may kumpiyansa ang hari na supilan ang kabilang partido. Kung tutuusin, malaki pa rin ang bentahe niya in terms of hilang. Gayunpaman, 2 beses at 3 beses na ginawa ng babae ang labis na ikinagalit ng haring Mo at palihim na nagdesisyon.
Kahit na binayaran niya ang ilang presyo, kailangan niyang bigyan siya ng ilang mga aralin. Napabuntong hininga si Siang Kong Chang, tuluyang umalis ang dalawa. Pero hindi pa tapos ang usapin. Ang Terran Army ay mabilis na lumalapit sa maharlikang lungsod. Bagamat walang abnormalidad sa kawalan sa kanan, ayon sa nakaraang karanasan, ang mundo ng Chencon ay may bomba. Sa makatuwid, ang dalawang hukbo sa labas ng Wangcheng ay maaari lamang maituwid sa lalong madaling panahon. Makalipas ang kalahating araw, nang lumapit ang hukbo ng Terran sa maharlikang lungsod, sumiklab ang digmaan. Ipinagpatuloy pa rin ng sangkatauhan ang mga huling taktika. Sa ilalim ng suporta ng 8th grade Kate Ians, ang buong malaking fleet ay naging isang higanteng dragon, at ang bawat battleship ay malapit na konektado sa isa't isa. Biglang nasa paligid. Ang pagganap ng hukbo ng Mo ay mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Medyo talented pa rin si Kui Ji sa leading, lalo na sa defense. Huling beses na naranasan ko ang pagkatalo tulad nito, kaya pagkatapos ng digmaan, ako ay napakahirap na nakaisip na ako ng paraan upang masira ang sangkatauhan. Sa katunayan, nang hindi natapos ang huling digmaan, naisip na ito ni Kuo Chi, ngunit bago matapos ang pagpapadala ng kanyang mga tropa, umatras na ang sangkatauhan, na naging dahilan upang magkaroon siya ng lakas ngunit wala saan man upang ipakita ito. Ang pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon. Kung magagamit mo ang pamamaraang ito para masira ang mahabang Captain Dragon ng sangkatauhan, tiyak na hahayaan nitong lumaki ang sangkatauhan. At ang pamamaraang naisip niya ay siya ring pinakamalaking disbentahan ng taktikang ito ng lahi ng tao. Dahil malapit na konektado ang buong barkong pandigma at naging mahabang dragon. Ang lahat ng 8 produkto ay nakakalat sa paligid ng fleet, nakatumbas ng sukat ng dragon ng mahabang dragon, na nagbibigay ng pinakakapaki-pakinabang na proteksyon para sa armada. Kung ang 8 grado ay napakalat, ang kapangyarihan ay hindi maaaring puro. Kailangan lang ng tribo ng Mo na mag-ipon ng lakas para natural na atakihin ang isang tiyak na punto ng mahabang dragon, at natural na mababasag ang mukha gamit ang isang punto. Hanggat ang isang tiyak na lugar ng mahabang dragon ay pinutol, ang angkan ng tao ay hindi maaaring tumakbo ng maayos sa larangan ng digmaan. Nang hiwain ng Terran Fleet ang larangan ng digmaan, binalot ng katawan ng Long Dragon ang daan-daang libong hukbo ng Mo Clan. At pinatay ng kusa. Ang mga Digital Domain Masters, higit sa 100 ng 8th grade Motwo ang gumamit ng takip ng kapangyarihan ng masaganang tinta na tahimik na hawakan ang fleet na longside. Ang marahas na pag-atake mula sa halos 20 makapangyarihang lalaki na ito ay lumabas sa isang iglap, at nagmaneho patungo sa pinakamalapit sa kanila ay ang tagapangalaga. Sa barkong pandigma ng klase ng Guardian. Isang magiting na babaeng nakatayong matangkad, na may hawak na espada ng liwanag ng tubig. Nang ang liwanag ng espada ay umindayog, lumipad ang lahat ng taong Mo sa paligid ng dugo ng tinta. Ito ang pangunahing bayan ng Zhonyi Town, Daenzigen, Bington. Bagamat babae, ang hangin ng babae ay hindi pumapayag ang mga kilay. Ang paglapit ng Domain Master at ng 8th grade Moto ay tahimik, at sila ay nasa itaas ng magulong larangang ito. Kahit na ang pang-8 ranggo na tunog na parang tunog ng sinag ay hindi madaling maramdaman. Sa sandaling iyon nang tamaan siya ng halos 20 malalakas na lalaki ay nalaman niya ito. Nang lumingon siya, nakita niya ang mapangwasak na pag-atake na nakalimbag sa kanyang mga mata. Sa kaso ng parehong antas, ang Human Terran 8 ay mas mahusay kaysa sa Domain Master, ngunit ang lakas ay limitado rin. Sa ngayon, halos 20 malalakas na manlalaro ng parehong antas ang umaatake ng magkasama. Si Shuyin ay nakaupo sa township level warship, at imposible talaga makatiis. Ang pagkasira ng barko ay halos ang tanging resulta. Maliban kung siya ay agad na makatakas, anuman ang buhay at kamatayan ng mga taong mandirigma sa barkong pandigma, maaaring mayroong isang sinag ng buhay. Kapag nakatagpo ito ng master ng domain ng Mozo, maaari siyang makatakas ng mag-isa, ngunit paano ang lahi ng tao na si Bapan? Ngunit hindi siya nagpanik. Sa pagharap sa halos mortal na sitwasyong ito,
ang espada na nasa mga kamay ni Shuyin ay biglang naghulog ng halo sa kubyerta sa ilalim ng kanyang mga paa, at humigop siya ng mahinang boses. Tung Chi. Ang mahabang espada ay hindi ipinasok sa kubyerta, ngunit kakaiba itong nawala sa kawalan at nawala. Sa pagwawaldes ng mahabang espada, isang malaking porma sayon ang biglang lumitaw sa kanyang paanan. Halos sakop ng malaking porma sayon ang buong deck ng battleship, at mabilis na lumiwanag ang malaking pattern. Kasabay nito, ang mga gwardya ay nasa isang guard-class warship sa labas ng fleet leader na si Long. Ang lahat ng 8 ranggo ay tila may kamalayan sa kalangitan, at ang mga batas at regulasyon ay binago sa kamay, at ang mundo ay napukaw. Sa paanan ng ika-8 ranggong karakter, lahat sila ay nagniningning sa parehong pattern at liwanag gaya ng tunog ng sinag. Lian Ji. Ang bawat weapon ay bumubulong sa kanyang bibig. Sa isang iglap, 12 ng mga guard-class warship na nagbabantay sa paligid ay tila konektado sa isa't isa sa ilalim ng traksayon ng isang hindi nakikitang puwersa. Walang pakialam ang mga mata ni Shuyin. At ang buong tao ay nakatayo na parang banner sa harapan ng deck, na nakaharap sa pag-atake ng terorista mula sa malalakas na lalaki ng parehong ranggo sa Mo Clan, na may normal na hitsura. Sa ilalim ng nakakamangha na tingin ng mga Domain Master at ng 8th grade Mo. Sapat na para gawing pulbos itong Wei-class battleship, sapat na para ang Clan Captain Dragon Tornado Rift Attack ay nabigo upang makamit ang ninanais na epekto. Isang layer ng transparent light curtain ang biglang lumitaw sa Wei-class battleship kung saan matatagpuan ang Shuyin, na halatang isang layer ng proteksyon. Ang proteksyon na ito ay tila mahina at hindi maiwasang masira. Gayunpaman, nang ang mga pag-atake ay sumabog dito, naging sanhi lamang ito ng pag-alon ng proteksyon, at nabigong masira ito. Matapos ang 3 paghinga, ang resulta ng pag-atake ay nawala. At ang guard-class warship kung saan nakaupo si Shuyin ay sumunod sa pinuno ng fleet, naiwan ang isang grupo ng mga Domain Masters at bapingkay na nakatingin sa isa't isa. Ang dahilan ng pagbuo, isang 8th rank motto ang biglang nagsabi. Ang porma sayon ay malapit na nag-uugnay sa lahat ng mga lugar kung saan nakaupo ang 8th rankan sa kalangitan, at ang aming mga pag-atake ay ibinahagi. Ang isa pang battle motto ay huminga. Halika mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas, tila may ilang mga bagong bagay sa lahi ng tao. Noong hindi pa sila napinte ni Mo Jili, hindi pa nila nabalitaan na ang sangkatauhan ay talagang may ganoong porma sayon, na halatang nabuo pagkatapos nilang tinta. It has to be said that the protective power of this formation is almost unsolvable. The nearly 20 strong men who took the shot together have no effect. I am afraid that only the king can crack it. Ang mga barkong pandigma ng klase ng Guardian na may 8 ranggo na nakaupo sa kalangitan. Nakatumbas na ng kaliskis ng dragon ng kapitan ng armada, ay kayang labanan ang maraming pag-atake ng Moss. Ngayon na may ganitong koneksyon sa pagbuo, ang proteksyon ay mas matatag. Sa harap ng ganitong uri ng kalipunan ng mga tao, ang mga taong Mo ay may pakiramdam ng hindi pagkakaunawaan. Walang oras para sa iyo na buntong hininga ng may damdamin, at mabilis na makahanap ng isang paraan upang basagin ito. Walang habas na pinagsabihan ang isang Mozo Domain Master. Bagamat medyo kahanga-hanga rin ang 8th rankang motto, sa harap nila, magagawa lang nila ito. Alipin. Ang 8 ranggo na si Mo Tuo na unang nagsalita ay nagsabi, huwag mo akong istorbohin, mas malakas ang porma sayon na ito, mas mahigpit ang dapat. Mas madaling bumaril, sa madaling salita, maaari lamang silang magdepensa, walang paraan upang umatake. Talaga, narinig ng master ng domain na iyon ang mga salita sa harap nito. Kung gayon, maaaring hindi ito masamang bagay para sa angkan ng Mo. Sa ganitong paraan, mababawasan ng husto ang mga nasawi sa hukbo ng angkan ng Mo. Halika, ngunit mamatay sa sandaling itaas mo ang iyong kamay. Pagtingin sa pagitan ng mga talumpati, nakita ko na ang lahat ng 8 prinsipe ay nakatayo sa itaas ng mga barkong pandigma, at walang palatandaan ng pagbaril. Totoo ang sinabi ni Mo Tuo sa kanyang puso. Parang wala talagang two-way method sa mundong ito. Palaging may mga hindi kas-iya siyang bagay.
Martial Peak Kabanata 5251. Desperadong sumugod sa Wang Cheng. Ang hindi kasiya siyang lahi ng tao ay ang dakilang hangarin ng nasyonalidad ng Mo. Ngayon na ang lahi ng tao na si Bapan ay kailangang panatilihin ang kakaibang porma sayon na iyon, hindi ito maaaring barilin, ngunit ang Mo clan ay hindi napapailalim sa paghihigpit na ito. Sa madaling salita, ang sangkatauhan na si Bapan ay nasa sitwasyon na ngayon kung saan maaari lamang itong talunin, at kahit na mas malakas ang hanay ng mga lakas, palaging may limitasyon na dapat tiisin. Hanggat nagpapatuloy ang mga pag-atake, ang hanay ng mga pamamaraan ay maaaring masira sa isang sandali. Napagtanto ito, maraming Domain Masters at 8th-rankang Moto ang hindi na nagdalawang isip, sumunod sa Fleet Leader Dragon, at naglunsad ng isang misteryosong pamamaraan. Matapos himukin ng mga sangkatauhan ang parehong lakas na labanan, bagaman ang proteksyon ay lubos na napabuti, ang pagpatay ay lubhang pinahina. Dahil dito, hindi na maayos ang galaw ng pinuno ng fleet, at palagi itong nakaharang. Mayroon lamang isang malaking bilang ng mga putok ng Bapan kay Tian upang patayin ang kalaban. Ang kahusayan ay napakataas, at ngayon ay hindi madaling makabaril si Bapan kay Tian, ang pag-atake ng tao ay bahagyang hindi sapat. Hindi lang iyon, sa ilalim ng galit na pag-atake ng maraming Mo clan powerhouses, ang parehong hangin ay sumabog sa away. Kinuha ni Xiang Shan ang inisyatiba na pamunuan ang hukbo upang umatras. Ang Mo clan ay humabol sa labanan, at nakipaglaban ng husto hanggang sa ang angkan ng tao ay umatras ng 10,000 milya bago siya tumigil. Noon lang dumating ang 16 na universo ng mundo ng Kunlun at nagmadaling pumunta sa Mojo King City. Ang 30% na hukbo ng Mo na nagdedepensa sa kanang bahagi ng King City ay madaling napigilan, at hindi hinayaan ang mga Chenkun World na ito na magdulot ng anumang pinsala sa King City. Sa labanang ito, ang mga pagkatalo ng Mozo ay hindi kasing dami ng mga ito 20 taon na ang nakalilipas. Ang pangunahing dahilan ay dahil sila ay nahuli sa mga aksyon ng sangkatauhan 20 taon na ang nakalilipas. Ngayon na gumawa sila ng pag-iingat, ang sitwasyon ay mas mabuti. Gayunpaman, 10,000 piling sundalo ang napinsala pa rin, marami sa mga ito ay ang Most of the Lord level. Mayroon ding isang pagkawala para sa lahi ng tao, ngunit dahil sa pangangalaga ng parehong kapaligiran, sa pagkakataong ito ang pagkawala ay mas maliit kaysa sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang ninuno at ang Panginoon upang linangin ang pagpapagaling. Pagkatapos ng labanang ito, halos bawat 20 taon, ang Terran Army ay maglulunsad ng isang pag-atake sa Wang Cheng. Karaniwang sa tuwing ang mga ninuno ng Terran ay nangunguna upang kunin ang hari ng Mo, at pagkatapos ay magkaharap ang dalawang hukbo, at hindi sila makalaban. Kaugnay ng mahigpit na depensa ng Mozo, ang pagkakasala ng tao ay masasabing puno ng pandaraya. Matapos ang ilang mga pagpapabuti, ang Tungkilian Zone Formation ay hindi na nabago tulad ng dati. Sa sandaling hinimok, hindi ito madaling mapigilan. Posible na ngayong huminto at malayang gumalaw. Kapag gumagana ang hanay ng Dharma, gumagamit ito ng 12 ng 8 grado upang buksan ang langit at isa. Ang kapangyarihan ng bawat guard-class warship ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon sa pinuno ng fleet na si Dragon. Kapag ang barko ay wala sa serbisyo, ang 8 kalakal ay maaaring magbukas ng langit upang patayin ang kaaway. Ang paglipat-lipat sa pagitan ng proteksyon at pagpatay sa kaaway sa ganitong paraan ay kadalasang nagbibigay daan sa Mos na tumugon sa mga maling hakbang. Ang Dayan East-West Army ay hindi umaatake mula sa kaliwang bahagi ng Wang Cheng sa bawat oras. Sa isang tiyak na labanan, ang buong Dayan East-West Army, na may higit sa 20,000 sundalo, ay sumunod sa 12 ng mundo ng Chenkun at naglunsad ng pag-atake mula sa kanang bahagi ng Royal City. Sa labanang iyon, ang mga Mos ay dumanas ng malaking pagkatalo. Dahil sinusubaybayan nila ang paggalaw ng sangkatauhan na naninirahan sa Konkan, maaari nilang matukoy ng maaga ang mga bakas ng paggalaw ng sangkatauhan sa bawat oras. Ngunit sa pagkakataong ito, sa katahimikan ng angkan ng tao,
si Chen Kun, mayroong higit sa 100 pagbomba ng Chen Kun sa kanang bahagi ng Wangcheng. Ang hukbo ng San Chengmu, na nagtatanggol sa kanang bahagi, ay natural na hindi isinasaalang-alang ang 12 ng langit at lupa na ito. Halos makaranas sila ng ganitong mga labanan tuwing 2 dekada. Pamilyar na sila sa kung paano mabilis na sirain ang mga mundong ito. New Dibdib. Ngunit nang sinubukan nilang sumabog ang 12 ng mga universo, ang kapitan ng Dragon ng Terran ay biglang lumitaw sa kanilang paningin. Ang hukbo ng Mo sa kanang bahagi ay nahuli. Matapos ang ilang labanan, hindi na nabilang ang mga nasawi. Sa kaliwa, 70% ng hukbo ng Mo clan ay maingat na nag-iimbestiga sa paggalaw ng clan-clan. Ito ay hindi kailanman nagbunga ng anuman. Ang tahimik na clan ng Human Clan, Chen Kun, ay hindi masyadong katawa-tawa. Hindi sila nag-react hanggang sa lumitaw ang clan fleet, at talagang lumaban ang clan. Nakarating sa pinto. Sa pagkakataong ito ay ginamit nila ang takip ng 12 ng langit at lupa, na masasabing ganap na hindi inaasahan. Ang labanang ito ang pinakamalaking pagkatalo mula noong paghaharap sa pagitan ng Mo at sangkatauhan. Ang hukbo ng angkan ng San Chengmu, na armado sa kanang bahagi, ay halos bugbugin. Tanging ang Domain Master at si Bapan Kaitian ay nahulog ng kasing dami ng 7 o 8. Dahil noong winasak nila ang mundo ng Chen Kun, lahat sila ay walang reserba, kaya kapag ang angkan ng tao ay pumatay, wala na talaga silang matitira upang labanan. 70% ng hukbo ng Mo clan sa kaliwa ay dumating sa isang emergency, ngunit mahirap iligtas ang kasawian ng angkan. Ang Terran fleet ay hindi masyadong nalilito. Ito ay palaging sumusunod sa ideya ng pagsasamantala sa kalamangan upang tumakbo. Bago tumulong ang hukbong Meksikano sa kaliwa, umatras na ito. Sa labanang iyon, umalangaw-ngaw ang Dagandong ng hindi gustong Domain Master sa loob at labas ng lungsod ng hari. Sa 100 taon ng pagmamadali, ang dalawang hukbo ng angkan ay nagharap sa isa't isa ng 5 beses, na may mga nasawi sa magkabilang panig. Binuksan ng Panginoon at Kipan ang langit at hindi banggitin. Sa halos bawat labanan, naroon ang paggalaw ng Domain Master, ang 8 baitang Motwo at maging ang 8 baitang pangkalahatang bayan. Kahit na ang mga lahi ng tao ay maaaring bumuo ng isang malakas na kalasag sa tulong ng parehong hangin, ang brutalidad ng digmaan ay hindi hihigit sa imahinasyon ng lahat. Ang labanan sa pagitan ng mga hukbong silangan at kanluran ay naging mas matindi, gayon din ang North at South Army. Noon pa man ang silangan-kanlurang hukbo ay naglakbay ng malalayong distansya at sumugod sa istasyon sa labas ng angkan ng Mo, mayroong halos 1,000,000 hukbo sa labas ng angkan ng Mo. Matapos ang napakaraming taon ng pakikipaglaban, ang Mo clan ay halos 1,000,000 tropa pa rin, hindi lamang ang bilang nito ay hindi nabawasan, ngunit tila nadagdagan pa ito. Ang dahilan nito ay natural dahil ang lakas ng mga taong Mo ay maaaring madagdagan sa pamamagitan ng ilang mga channel. Gayunpaman, ang mga pandagdag na tropa ay mas mababa kaysa sa orihinal. Ang mga hukbo ng angkan ng Mo na unang nagtanggol sa labas ng Wangcheng ay pawang mga piling tropa sa ilalim ng mga master ng domain, at ang kanilang kabuoang lakas ay kahanga-hanga. Gayunpaman, karamihan sa mga taong Mo na nagdagdag nito ay inalis noon, at medyo mahina sa lakas. Sa bawat laban, matatalo ang mga piling tropa ng Mo clan. Matapos ang napakaraming beses, kahit na ang bilang ng milyon-milyong hukbo ng angkan ng Mo ay pareho pa rin, ang lakas ay hindi na maikukumpara sa orihinal. Ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nasawi ng bawat hukbo ng Mo. Sa proseso ng paghaharap sa sangkatauhan, ang hukbo ng Mo ay isa-isang dumanas ng mabibigat na casualty, hindi dahil ang lakas ng sangkatauhan ay lumakas, ngunit ang kabuoang lakas ng Mo weakened. Relatively speaking, humihina na rin ang kabuoang lakas ng sangkatauhan, dahil bawat labanan, may mga casualty. Ngunit ang mga resulta ay lumalawak pa rin ng kaunti. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, paano makakaupo ang may-ari ng Chekong domain? Binigyan siya ng hari ng tungkulin na ipagtanggol ang haring lungsod. Ang milyong tropa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi na niya kailangan pang magkusa sa pag-atake.
Kung hindi man lang niya ginawa ang ganitong bagay, ano pang mukha ang kailangan niyang makita ang hari? Gayunpaman, ito ay isang katotohanan na ang kabuuang lakas ng hukbo ng Mo clan ay patuloy na humihina. Upang baguhin ang resultang ito, para lamang mag-recruit ng mas maraming elite na pumunta sa Royal City. Saan mangolekta? Sa ngayon, sa buong Dayan War Zone, maliban sa Wangcheng side kung saan mayroong halos 1,000,000 Mo clan troops, tanging ang batch na nakatalaga sa Dayan Customs ang natitira. Hindi lang daan-daang libong elite na tropa ang naroroon, kundi higit sa 20 domain masters at halos 58 ranggo na moto. Kung ang Mo tribe ng Dayan Pass ay maaaring sumugod sa Wangcheng, kung gayon ang sangkatauhan ay magiging mahina. Sa panahong ito lamang natuklasan ng mga taga-Mo kung anong mga pagkakamali ang kanilang nagawa noong panahong iyon. Kung hindi dahil sa Dayan Pass na nag-imbak ng napakaraming tropa, bakit ngayon ay mahuhulog si Wangcheng sa ganoong dilema? Gayunpaman, sa oras na iyon ang desisyon ni Tanbing Dayan ay utos ng hari, kaya ang mga domain masters ngayon ay hindi nang ahas na ilagay ang kanilang mga tuka. Ang utos ng siyang kung napakilyusan ang hukbo ay ipinasa kay Mo Yan sa pamamagitan ng Mo Chao. Ang master ng domain ay agad na inutusan. Bagamat lahat sila ay mga panginoon ng rehiyon, si Siyang Kong ang pinuno ng milyon malakas na hukbo na hinirang ng hari mismo. Sa panahon ng pag-urong ng hari, ang pagkakasunod-sunod ng Chekong ay katumbas ng sa hari. Matapos may palm ang utos kay Dayan. Dapat magsimula ang tribong Mo ng Dayan Pass bilang isang buong hukbo. At sa pagkakataong ito, mahigit kalahating milyong tropa ang ipinadala, at halos 20 domain masters ang nagsama-sama, sa pangunguna ni Zhang Kangyo. Mayroon lamang 100,000 Mo na nasyonalidad na nakatalaga doon. Ang hukbo ng Mo ay hindi umikot sa oras na ito, ngunit dumiretso sa istasyon ng North at South Army. Alam din nila na kung gusto nilang tumulong sa King City, dapat nilang lutisin ang grupong ito ng mga puwersa ng tao, kung hindi ay makakatagpo sila ng kalahating daan, at dapat na sila ay isa pang digmaan. Kung mabaigaw sila, mahuhulog sila sa bitag ng sangkatauhan. Ang eksenang ito ay eksaktong inaasahan na makikita ni Na Uyanglai at ni Jinglan. Sa katunayan, hanggat ibinalik ni Xiaopo ang balita mula sa East at West Army, si Mi Jinglan ay may pangmatagalang pananaw at nagsimulang mag-deploy. Alam niya na sa ilalim ng tactical na pag-atake ng Dayan East-West Army, isang araw ay hindi ito masusuportahan ng maharlikang lungsod ng Mo. Kapag hindi ito masuportahan ng Wangcheng, dapat itong humingi ng tulong sa angkan ng Dayan Mo. Noong panahong iyon, ang angkan ng Dayan Mo ay kailangang magmadali sa Wangcheng, gusto man nila o hindi. Sa ngayon, masasabing maraming taon na ang paghahanda ng North at South Army. Sa nakalipas na 100 taon, bukod sa limitadong bilang ng mga paghaharap sa angkan ng Dayan Mo, ang North at South Army ay hindi gumugol ng oras sa pag-aayos. Ngunit sa mga mapagkukunan ng pagmimina sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari at pag-aayos ng mga bitag sa pagbuo sa iba't ibang lokasyon. Kahit saang direksyon ang tribang Dayan Mo ay sumugod sa Wangcheng, hindi ito magiging maayos. Lalo na ang lumulutang na lupain kung saan nakaistasyon ang North at South Army, walang bakas ng hitsura, ngunit sa katunayan, ito ay inayos na ni Mi Jinglan. Kung ang tribong Dayan Mo ay hindi darating para sumalakay, kung sila ay maglakas loob na sumalakay, natural na may magagandang bagay na sasalubong sa kanila. Ang paghahambing ng mga labanan sa pagitan ng Mo sa Wangcheng at ng Eastern at Western Army, ang Dayan Mos at ang North at South Army ay mapayapa. Maliban sa unang digmaang pandaigdig, ang dalawang panig ay dumanas ng matinding pagkalugi. Iba ang oras na ito. Upang suportahan ang Wangcheng, ang tribong Dayan Mo, payag man sila o ayaw, ay tiyak na lalaban sa North at South Army. Ang labanan ay sumiklab halos hanggat handa ang mga Terran. Nang ang kalahating milyong puwersa ng Mo ay pinamunuan ng maraming panginoong may lupa at sumugod patungo sa lumulutang na lupa ng istasyon ng North at South Army. Handa na ang mga sundalo ng North at South Army na salubungin ang kaaway sa lumulutang na lupain. Nang ang angkan ng Dayan Mo ay lumapit sa lumulutang na lupain,
Ang napakaraming magic circle at ang lihim na pag-atake ng kayamanan ay bumuhos na, at ang angkan ng Daenmo ay nataranta. Ang kasalukuyang lumulutang na lupain ng North at South Army ay halos isang maliit na pass. Maliban na ito ay hindi kasing lakas at kalaki ng major pass ng sangkatauhan, ang buong lumulutang na lupain ay puno ng iba't ibang long-range offensive array. Sa Daufa Formation, mayroong makapangyarihang mga lihim na kayamanan bilang isang hanay ng mga mata. Martial Peak Kabanata 5252. Isang lupain ng mga lalaki at babae. Ang kalahating milyong hukbo ng Mo Clan, sa isang sona na 5 milyong milya ang layo mula sa lupain, ay nagsimulang salakayin ng mga magic circle at lihim na kayamanan. Ang napakatinding pag-atake ay parang bagyo, at arbitraryong inilabas nito ang sarili nitong kapangyarihan. Sa normal na mga pangyayari, sapat na ang gayong pag-atake upang maitaboy ang hukbo ng Mo. Hindi ngayon. Mawawala ang King City, at alam ng lahat ng Domain Masters ang kahalagahan ng bagay na ito, kaya gaano man kalaki ang ibinayad, kailangan nilang suportahan ang King City. Ang Hangul na Domain Master ay ang unang sundalo na pinangungunahan ang maraming iba pang Domain Masters at ang 8th rank ang Moto upang buksan ang daan, at papalapit sa istasyon sa ilalim ng pag-atake ng sangkatauhan. Sa loob lamang ng 5 milyong milya, ang tribong Mo ay naghagis ng 10,000 bangkay. Halos matapakan ang mga bangkay at dugo ng tribo, at ang mga Domain Master at ang 8 ranggo na tribong Mo na sumugod sa harapan ay pawang sugatan. Sa pagkakataong ito, ang angkan ng Mo ay nagpakita ng hindi pa nagagawang katatagan at pagiging mapagpasyahan. Sa ilalim ng walang katapusang pag-atake ng bilog ng angkan ng tao at ng lihim na kayamanan. Wala ni isa sa mga nangungunang Domain Masters at Lords ang natigilan, kahit na patuloy na bumagsak ang clan sa kanilang paligid, mahirap pigilan sila sa pagsulong. Alam ng mga Domain Master na ang mga gastos na ito ay dapat bayaran. Hanggat maaari silang maging mas malapit at kumonekta sa mga sundalo ng angkan ng tao, kung gayon ang Mo Clan ay maaaring umasa sa numero at samantalahin. Bagamat pasulpat-sulpat ang mga sagupaan sa mga taong ito, hindi ito mainit, ngunit ang pangunahing lakas ng sangkatauhan ay mauunawaan pa rin ng angkan ng Mo. Ang sangkatauhan ay kilala bilang ang 30,000 hukbo. Marahil noong una itong dumating malapit sa Daen Pass. Mayroon talagang 30,000 katao. Ngunit mayroong libu-libong mga espesyal na talento tulad ng mga Refine Masters, Formation Masters, Alchemy Masters, kasama ang napakaraming taon ng pagkatalo sa labanan ang lakas tao na maaaring ipadala ng sangkatauhan ngayon. Malamang ay hindi hihigit sa 20,000. Ang hukbo ng Mos ay kalahating milyon, at ang bilang ng mga high-end na kapangyarihang panlaban ay hindi mas mababa kaysa sa bilang ng mga tao. Kahit na may bentahe ang mga Terran sa mga barkong pandigma, ayaw pa rin nilang makakuha ng anumang mura. Ang kalahating milyong hukbo ay natapakan ng dugo at mga bangkay ng angkan, at sa wakas ay nilapitan ang residente ng angkan, ngunit nang matapakan nila ang residente, sila ay medyo natulala. Dahil si Fang Kai, na nasa anino pa rin ng residenteng lumulutang na lupa, ay talagang pupunta sa mga walang laman na gusali, at kahit sa isang malaking lumulutang na lupa, wala siyang mahanap kahit isang buhay na tao. Hindi lang iyon, kahit na marami sa mga lihim na kayamanan na orihinal na inilagay sa bilog upang magsilbing mga mata ng bilog ay kinuha din. Ang natitira ay isang malaking bilang ng mga bilog na hindi maalis. Ang mga Panginoon ng Domain ay ignorante at pinangangasiwaan ang quartet, ngunit sa loob ng saklaw ng kanilang mga himala, walang bakas ng lahi ng tao. Saan napunta ito? Ang mga Domain Master ay nataranta at nagtaka kung paano sa maikling panahon, ang sangkatauhan ay maaaring umatras ng hindi nag-iiwan ng anumang mga pahiwatig. Kahit ang 8 ranggo na Moto, na may malalim na pag-unawa sa lahi ng tao, ay hindi maipaliwanag kung bakit. Pagkatapos ng lahat, ito ay 30,000 taon na ang nakalilipas nang sila ay tinta. At ang mga bagay tulad ng Ink Destroyer at ang Chen Kun Formation ay lumitaw lamang pagkatapos na dumating si Yang Kai sa larangan ng digmaan ng Mo. Paano nila malalaman ang misteryo? Damn it!
Nang umungal ang isang domain master, ang kanyang malaking paa ay tumapak sa lupa, at nang ang marahas na kapangyarihan ay lumabas, ang buong lumulutang na lupain ay nanginag. Huwag! Mabilis na huminto si Zheng Chong, ngunit huli na ang lahat. Isang mapanganib na hininga ang biglang bumalot sa buong lumulutang na lupain. At pagkatapos, ang maraming mahiwagang bilog na natitira sa lumulutang na lupain ay kumikislap na magkasama at nagsanib sa isang piraso. Sandali na lang, at ang buong lumulutang na lupain ay natatakpan ng napakalaking pormasayon. Hindi mabilang na Daoist figure ang lumayo mula sa langit. Ang lumulutang na lupain ay nagkapira-piraso, at ang marahas na enerhiya ay winalis ang quartet, na iniwan ang mga domain master na may kulay abong mukha. Nang hamupa ang kinahinatnan. Tiningnan ni Zheng Chong ang nakaraan na pangit. Para lamang makita na ang orihinal na lumulutang na lupain ay wala na. Sumabog at naging pulbos, at sa pag-ikot ng aksidente, ang hukbo ng Mozo na tumuntong sa lumulutang na lupain ay agad na nagkaroon ng 10,000 Nawala ang hininga ni Dao. Iyan ang lahat ng mga sundalong Mo na hindi mataas ang lakas, at karamihan sa kanila ay nakatataas at mababa ang angkan ng Mo. Bagamat hindi malaki ang pagkawala, ito ay masisi sa mga kasuklam-suklam na tao. At natutuwa din siya na hindi kalakihan itong floating land. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, walang masyadong maraming taong Mo na tumuntong sa lumulutang na lupain, kung hindi, ang pagkawala ay hindi kailanman magiging napakaliit. Nilinggan ni Zhang Chong ang kanyang ulo upang tingnan ang master ng domain na katatapos lang tumapak, at ginawang inis at galit ang may-ari ng domain, at galit na sinabi. Gusto ko silang patayin, kailangan ko silang patayin. Ang kalahating milyong hukbo ng Mo nasyonalidad na umalis mula sa Dayan Pass ay tumagal lamang ng kalahating araw na paglalakbay at nawalan na ng 10%. Ang natitirang 400,000 tropa, kahit alam nilang may bitag na naghihintay sa pagtambang, ay maaari lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban gamit ang isang anit. Si Zhang Chong ay hindi isang hanggal na tao, kung hindi siya makakatakas mula sa Fengdian Pass sa parehong araw, at ang hanggal na master ay nakatakdang hindi mabuhay ng matagal. Sa mga nagdaang taon, marami na siyang mga komprontasyon sa North at South Army ng Terran. Napansin na niya na may kalaban na bihasa sa diskarte at magaling sa layout sa kalabang kampo. Sa harap ng gayong kalaban, ang anumang pag-iingat ay hindi pagmamalabas. Kaya't pagkatapos magsimulang muli, ang hukbo ng angkan ng Mo ay hindi nagmarcha sa isang tuwid na linya, ngunit tumakbo sa paligid, kahit na nakatusok sa sarili, at walang nakatakdang direksyon. Sa ganitong paraan, masisiguro nito na ang hukbo ay hindi mahuhulog sa sangkatauhan. Sa bitag. Lalo na sa ilang lugar ng lumulutang na lupain o mga debris ng Chenkon, hanggat nakatagpo ito ng hukbong Mo, iiwasan nila ito at hinding-hindi natatapakan. Naranasan na nila ang mga pagkalugi noon. Pagkaraan ng 3 araw ng pagmamartsa, wala pa ring bakas ng sangkatauhan, at ang mga scout na ipinadala ng quartet ay hindi natagpuan. Ang lahi ng tao ay tila nawala sa simula. Alam ni Zhang Chong na ang sangkatauhan ay hindi susuko. Siguradong nagtatago sila sa isang lugar at palihim na nagkukwento kung ano ang hihintayin. Sa muling pagdaan sa lugar kung saan matatagpuan ang Chenkon debris, nang walang babala, isang malaking bilang ng mga ron ang biglang lumitaw sa kawalan. Ang mga ron ay nalink sa isa't isa at mabilis na nagbago sa isang malaking pormasayon, na pinutol ang hukbo ng Mo. Dahil sa pagkabalisan nito, ang orihinal na mapayapa at maayos na hukbo ay nagkagulo. Ang lahi ng tao ay nagmamadaling lumabas sa oras na ito, at walang nakakaalam kung saan sila nagtatago noon, na tila sila ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Dumating ang mga barkong pandigma, naglalabas ng kanilang kapangyarihan laban sa naputol na hukbong Mo. Ang paghaharap sa digmaan ay isang sandali lamang ng insenso, at ang sangkatauhan ay atras sa sarili nitong inisyatiba. Kapag umatras, oras na para sa muling pagsasaayos ng hukbo ng angkan ng Mo. Isang hakbang pa sa gabi, ang hukbo ng Mo clan ay maaaring magtipon ng lakas at bigyan ang clan ng suntok. Bagamat nasusuka si Zhang Chong, hindi siya nang ahas na mag-utos ng habulin,
at walang sino man ang makakasiguro na ang sangkatauhan ay malalagay pa rin sa isang bitag sa daan patungo sa pag-atres. Sa kaso ng paulit-ulit na pagtatangka sa mga tribo ng tao, tila ba siya ay walang kakayahan. Sa ilalim ng utos, muling nag-organisa ang hukbo ng Mo at muling umalis. Gayunpaman, sa susunod na 10 araw, kung ang ganoong sitwasyon ay lilito ng paulit-ulit, kahit na matitiis ito ng Zheng Chong, ito ay halos hindi na makayanan. Hindi niya moari kung bakit palagi niyang binago ang direksyon ng marcha ng hukbo. Ang orihinal na 5 araw na paglalakbay ay tumagal ng 10 araw, ngunit maaari pa rin siyang magpatuloy sa paghakbang sa mga bitag na inayos ng maaga ng sangkatauhan. Hindi ito nagkataon, at hindi rin kinakalkula ng mga lahi ng tao ang kanilang ruta ng paglalakbay. Kung tutusin, kahit si Zheng Chong ay hindi alam kung saang direksyon siya mamumuno sa hukbo sa susunod na sandali. Paano malalaman ng sangkatauhan? Isa lang ang posibilidad na mangyari ito. Sa panahon mula sa Dayangguan hanggang Wangcheng, ang sangkatauhan ay nag-ayos ng maraming bilang ng mga bitag sa iba't ibang direksyon. Kaya kahit na ang hukbo ng Mo ay patuloy na nagbabago ng direksyon nito at maaaring maiwasan ang bitag na ito ay haantong sa ibang lugar. Para maintindihan ito, hindi napigilan ni Zhang Chong na huminga. Kung ito ang kaso, ang bilang ng mga bitag na inayos ng sangkatauhan ay malamang na isang hindi maisip na bilang, at ang mga mapagkukunang natupok ay ganap na napakalaking. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang lahi ng tao ay nakatalaga sa labas ng mga kaugalian ng Dayan ng higit sa 100 taon, ang mga bagay na ito ay dapat na matamo. Ang isa pang bagay na labis na ikinabahala ni Zhang Kong ay nasa ilang mga pagkakataon. Kapag hinayaan niya ang hukbo na lampasan ang ilang buoyant na lupain o ang lugar na puno ng mga labi mula sa Chenkon, makakatagpo siya ng mga bitag ng lahi ng tao. Sa ganitong paraan, tiyak na nalaman ng sangkatauhan ang kanyang psikolohiya, at napunta sa ibang paraan. Sa halip na maglagay ng mga bitag sa floating land zone at Chenkon debris zone, inayos niya ang mga ito sa periphery. Sa madaling salita, ang zone kung saan matatagpuan ang floating land belt at Chenkon debris ay ligtas. Mula sa puntong ito, may plano si Zheng Chong. Ang 500,000 hukbo ng nasyonalidad ng Dayan Mo ay nagsimula sa Dayan Pass at gumugol ng higit sa 1 buwan upang makumplito ang 30% na paglalakbay. Walang paraan upang gawin ito. Bagaman iniiwasan nito ang mga bitag na itinakda ng maraming lahi ng tao, nag-aaksaya din ito ng maraming oras. Kung magmarcha ka sa isang tuwid na linya, makikita mo ang lungsod ng hari mula sa malayo sa Enero. Noong Enero Kung Fu, 250,000 tropa ang nakipaglaban sa sangkatauhan ng ilang beses, at ngayon ay wala pang 400,000 ang natitira. Ang Domain Master at ang 8 ranggo na moto ay buhay lahat, ngunit ang mga Panginoon ay nagdusa ng husto. Sa kawalan, ang hukbo ng Mo Clan ay patuloy na sumulong sa Wangcheng. Kasabay nito, ang isang tiyak na lumulutang na lupain ay puno ng walang bisa, ang North at South na armada ng militar ay nakatago dito. Sa tulong ng barkong pandigma, ang mobility at bilis ng sangkatauhan ay hindi maihahambing sa MOS, kaya't ang hilaga at timog ay maaaring harangan ng maaga ng MOS. Ang direksyon ng hukbo. Ang malaking hanay ng Chenkon sa 2 destroyers ay sapat na upang matiyak na mabilis silang makakabawi sa maling direksyon ng March of the MOS. Sa sandaling ito, ang Mi Jinglan, Uyang Lai, at maraming pangkalahatang bayan ng Bapon ay nasa ink drive ng hukbong Chino. Ang mukha ni Mi Jinglan ay tame time na nagsabi, "Kung ikaw ay mapalad, ang hukbo ng Mo ay dadaan dito, at dito tayo dapat makipaglaban sa hukbo ng Mo." Naubos na ba ang mga naunang layout? Tanong ni Uyang Lai. Hindi niya gaanong pinansin ang usapin ng hukbo, at lahat ay ipinaubaya niya kay Mi Jinglan upang harapin ito. Interesado siyang makipaglaban sa mga malakas na angkan ng Mo at maghanap ng mga pagkakataon para patayin sila. Sa makatuwid, kahit na may ilang pag-unawa sa layout ng North at South Army, hindi ito kasing komprehensibo gaya ng Mi Jinglan. Umiling si Mi Jinglan at sinabing, "Napakaraming layout, paano ito mauubos? 2 o 3 sa 10 ang hindi nagamit,
ngunit ang resultang ito ay inaasahan sa simula ng layout. Kaya lang, ang aming layout ay dito, at wala nang pasulong ngayon. Ito rin ang panahon na walang paraan para gawin ito. Kahit na ang North at South Army ay gumugol ng higit sa 100 taon. Kumonsumo ng malalaking materyales, at naglagay ng malaking bilang ng mga bitag sa kawalan, imposibleng ikalat ang bitag hanggang sa Wangcheng. Ang lugar na ito ay ang limitasyon ng posisyon. At pagkatapos ay sumulong. Ang hukbo ng Mo ay